Mega shoutout po mga kalingap. Marami pong salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kuya Rab, kay Ate Edna. I-support po natin sila at i-subscribe, i-like and share. At gayon din po, Zio Roland, Tisnel Channel, Del Cabarli, and Jean Stordiban. Marami pong salamat. Tara po, panoorin po natin. So, ito po mga kalingap, mga kaibigan, ay nandito po tayo sa kila Erwina Joy para po ma-estimate na po natin yung bahay nila. So, ito po, sa tingin ko po, kasi ito makikita nyo, no, ay parang wala na rin po itong mapapakinabangan. So, dito tayo. Dito si Erwina Joy. Ito po, tama-tama nandito. Kumusta si Joy? Nagwawalis siya. Asan si Papa at Mama mo? Nandoon si Mama. Naglalaba. Si Pa nandun sa labas. Ah, okay. So, nandito nga kami, no? Kasi, yun nga, ay may sadya kami sa iyo. Kasi, may nakakita na, yun nga, medyo may kahusayan ka kumanta. Pero para sa akin, hindi pa rin ako nasatisfy dun sa inawit mo kasi parang kagigising mo lang yata nung time na yun. Tama kasi anong oras tayo nagkita nun ay medyo alas 8 lang yata ng umaga. So, kumusta naman uli dito sa inyo? Kayo nga ito dyan. So, yun nga po mga kalingap, mga kaibigan na ano, ito po ay tingnan natin uli ang loob ng bahay. Tumutulo. So, ikaw, saan ka natutulog? Dito. Sa gilid. Saan? Dito. Ah, dito. So, ikaw ang dito natutulog. Sino katabi mo dyan? Yung kapatid ko po. Tapos yung sumunod sa akin. Tapos yung sumunod doon. Ah, okay. So, bali ilan kayo natutulog sa, ano na to, higa na to? Apat. Apat kayo. Si Mama at Papa mo, saan mo naman natutulog? Dito. Sa baba. Opo. So, ano yung inaano nila dito pang sapin? Kasi simento yan. Karton. Karton. Karton lang nilalagay nila dito o sinasapin? Yung ano pa, yung po. Yung foam. So, yun nga, no, mga kalingap, mga kaibigan. At bakit mayroong yan? Langgana. Ano, bakit mayroon dyan? Kasi pag umuulan, may tumutulo din. May tumutulo. Eh, paano yan? Pag napuno, eh, di bagsak din sa inyo. So, kinukuha nyo naman pag alam nyo may tubig na o pagkatapos ng ulan. Eh, grabe mga kalingap, mga kaibigan. So, ito nga po, no, ay, ito yung, itong si Erwina Joy po ay medyo matagal na natin to na scout. So, siguro mga 1 taon na po, no. At, yun nga, ay binabalikan natin sa ngayon kasi ako po ay nakikiusap sa inyo na sana po ay mapagawa natin ang bahay nila. So ito po ang nagiging problema natin dito, no, ay wala talagang masasabing mapapakinabangan pa dito, no. Pag ito ay tinanggal ang itaas, ibig sabihin bagsak lahat. So ang kusina ninyo, Joy, kumusta naman? Bukas din. Grabe, oh, di ba? Oh. So dito kayo nagluluto ng ano? Ako po. Ay, ikaw talaga. So, yun nga, ilan kayong magkakapatid na babae? 3 kaming babae. 3 kayong babae. 4 na lalaki. Tapos 4 na lalaki. So, ang kapatid mo na babae, ilang taon? Yung isa 16. 16. Tapos yung isa 9. Ah, maliit pa yung isa. So, 2 kayong magkapatid na babae na medyo malaki na. 16, ikaw naman, ilang taon ka ulit? Mag-15 na po. Ah, magkikinsi ka pa lang. So, nasaan yung sa mga kapatid, saan ba nakano yan? Kasi nung pagkakaalala ko sa, ano ba, sa lola mo ba? Ano ba yun? Opo, doon kayo. Kay lola mo. Lola mo ba o tiyahin mo?
Hindi, Lula. Ah, Yung Lula. ina ni Mama. Ina na mama mo. So, anong grade na pala siya? Ngayong pasukan mo, grade 11. Grade 11 pa lang. So, hindi dito sa inyo na uwi? Hindi. Okay. So, ibig sabihin, ikaw ang inaasahan dito ni mama at papa mo sa loob ng bahay. Opo. Yun. So, yun pala mga kalingap, mga kaibigan. Kung si Rowena Joy ay ang inaasahan dito. Yung kaya, yan po, no? So, yun po mga kalingap, isa sa inaanuhan natin dito ay mapagawa din yung kanilang bahay, no? Na ito nga ay, yan, makikita ninyo yung bubong ay tagpi-tagpi na trapal, no? So, pag tinanggal yung trapal, Joy, ibig sabihin, pag umambon lang ng konti, basa na rin dito. Opo. So sa ngayon, kasi meron ganyan, hindi na kayo nababasa. Hindi naman tayo. Hindi naman, pero yun nga lang ay may ano pa. Nako, may planggaan na. Ito ang nakakatakot dito mga kalingap, mga kaibigan, kasi yun nga, tumutulo ang loob ng bahay nila at may kuryente sila, paano na lang, di ba? So ilan yung kapatid mo na maliliit pa? 3. Mga ilang taon yung bunso? 4 na yung bunso. 4 na, 4 years old. Opo. So hindi pa siya nag-aaral. Ngayong pasukan tayo, mag-aaral na ng daycare. Daycare na siya. Okay. So ibig sabihin nito, pag makapag-aral siya ng daycare, 7 na kayo, lahat na kayo nag-aaral. Opo. So itong kapatid mo na isang babae ka mo na nandun sa lola mo, sino ang susupport sa kanya pag-aaral? Yung tita. Tita, yun ang nagpapaaral. So ibig sabihin, hindi nagaanong obligasyon ni papa at mama ninyo itong kapatid mo na isa na babae sa pag-aaral. Pero sa pang-araw-araw niya na pagkain ganun, doon na rin. Oh. So ikaw ay talagang as in dito kila mama at papa mo. Okay. So ano nga uli ang pangarap mo? Flight attendant. Maging flight attendants. So si mama mo, nasaan pala siya ngayon? Hindi po tayo. Si papa mo? Nandoon sa labas. Baka pwede na mapapunta mo dito, makausap ko na. So ayan, nandito na si mama ni Rowena Joy. So ate, pwede tayo magkakwentuhan ate? Ayan, siguro dito na lang kayo, ni Rowena. Ayan, ano mo muna yun, ulit. Kwentuhan tayo dyan. So, saan si papa mo? Si kuya? Hindi po makita doon sa may pinuntahan pa. May pinuntahan pa. So, yun nga ate, ay nandito kami muli dahil dito sa inyong bahay. So, ang gusto ko sana ay makahanap tayo ng ng pwede mag-estimate dito. Si kuya ba, ano ba siya, marunong ba siya mag ng bahay o gumawa ng bahay? Tumutulong lang. Tumutulong lang. Okay. So yun nga ay ang plano nga dito ay ipare-repair. Pero sa tingin ko ay wala nang mare-repair dito, no? Kasi ilang taon na ba itong bahay niyo na to? Sa 10 o 9. Kapag bagyong Pisoy, Pagkatapos ng bagyong Tisoy, tsaka ito ginawa. ginawa. Okay. So ito nga si Rowena Joy ay gustong matulungan, lalo na ng sponsor na maipagawa itong bahay kasi yun nga sitwasyon. Pero yung pag-aaral niya, okay naman na. Okay, good. Huwag pabayaan pag-aaral nila. Kasi nalaman ko dito na yung kwento nga niya kanina na yung anak niya pala na isang babae ay dun sa lula ba? Sa nanay mo? So sino ang nagpaparal mo? Ako pa rin minsan nagpapabaon. May obligasyon ka pa rin or pinagagastusan sa kanya. So anong grade na siya ngayon? Mag-11 na siya sa pasukan. Itong pasukan, grade 11 na. Okay. So ito si Joy Joy ay grade 9. Oh. So itong taon na to ate, ilan yung papag-aralin ninyo? 6. May grabe no. So si kuya, ano ba talaga yung pinaka-eksaktong trabaho niya? Yung permanent na trabaho niya talaga? Pangingisda. Pangingisda. So ulitin ko yan, sa pangingisda niya ay ano ba yan? May sarili siyang bangka? Nakikisama lang. Sumasama lang. Kung merong huli, kung magkano ang maging ano niya tawag noon, kabahagi niya, yun lang. Grabe na. So maliban sa pag-isda, ano pa yung another na Construction. construction din. So yun nga ate,
gusto ko na ma-estimate itong bahay ninyo. Baka mayroon kayong kakilala na pwede natin makausap at pa-estimate itong bahay ninyo. Meron ba kayong kakilala? Kamag-anak nila. Kamag-anak ni Mr. mo. Okay, sige po ate. Para makausap po natin, ano? Sige, kunwari tatay. So, yun po. Papahanap natin kay ate yung pwede natin makausap para sa pag-estimate ng bahay nila. Okay? Yun, nakausap na natin at na-estimate na natin yung kung ilan at ano yung mga pwedeng gamitin dito sa bahay nila Erwina Joy, no? Yun po ay pag-usapan na lang po natin sa ating mga susunod na live po, no? Kaya maraming salamat po Ate Dirolan, Kuya Ronaldo Dionisio at Erin DB sa mga nakakapag-share po dito sa mga project natin na pabahay. Ay maraming salamat po sa inyo, no? So ito na nga Joy, ay na-estimate na yung bahay ninyo. So ang sabi mo naman ay gusto mo yung simpleng bahay lang. Bakit ayaw mo ng marangyang bahay o magandang bahay? Bakit ayaw mo nun? Ikaw ate, kasi sa'yo yung simpleng bahay lang din, ano? Bakit ayaw nyo yung magarang bahay? Ayaw nyo yung magandang bahay para sa iyo ate? Okay lang yan kahit simple. Basta may importante, may masilungan kami mag-anak. Yun ang importante. So very good ate. Kaya dito ay malaman ko rin sa iyo kung ano yung pwede mong pagkakitaan na yung bang may araw-araw ka na income. Kasi di ba sabi mo ay ikaw naglalabada. So yung paglalabada mo ano yan, buti may araw-araw na weekly talaga. So yung weekly na yan, mga magkano ang binabayad naman sa iyo? 350. 350. Nako. So sa isang linggo 350, papaano yung 5 days na or 6 days na matitira na araw? So ano mga ginagawa mo ng mga araw na yan? Minsan kung may magpapatinda ng isda dyan, titinda din ako. Oh, so buti may puhunan ka sa pagtitinda ng isda? Hindi naman, halimbawa yung naglalaot, yung yung parte niyang pang-ulam, halimbawa sobra naman sa kanila, yung itinda mo anya to, at tinitinda ko yan. Yung bayad sa kanila, pag natibinta ko. Okay. Yun ang tinatawag po mga kalingap, mga kaibigan na consignment, no? Na ipapalako sa kanya, wala siyang puhunan, sasabihin lang ng may-ari ng isda, kung magkano at bahala na siya kumbaga dadagdagan niya yung presyo. So kung halimbawa ate lang, no? Halimbawa lang kung mamumuhunan ka sa isda at kaya mo bang maglako pa ng isda sa palagay mo? Kaya ka. Mga ilang kilo yung pwede mong ilako na isda? Kung yung may mga maliliit lang, kaya ko 10 kilo. 10 kilo? Kasi bibit-bitin. Oh, okay. So ito si Erwina Joy, sa alam mo nagtitinda ka ng isda, ano ba to? Hindi ba sumasama? Sinasama ko kasi inaano ko na, parte-parte ko na, bit-bit nila. Kala ko kami so ibig sabihin, iba ko pang anak. Okay. So may katuwang ka na mga anak mo nakasali ito sa paglalako ng isda. Oh. So sana matsambahan ko kayo na naglalako ito si Joy ng isda na kasama mo para makita ko kung kasi ito ay nabansagan na ano ba yung Kuya Fer? Catherine Bernardo ng Donsol. So proud ka dun, Joy? Di ba? So ganun lang Joy, ulitin ko ay pagpatuloy or kung ano yung umpisa mo sa pag-aaral mo, yun lagi ang isa sa isip at isa sa puso mo, no, yung pag-aaral mo. And then yung singing nga, i-improve mo, ha? Tell me, babe, wanna leave this town. I'm saying, love it if you wanna go, I'm down.